Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved preacher, beloved Eddie. Magandang hapon na po, mamaya na mahal. Tayo ay panandali ang manalangin upang minsan pa natin maunawaan ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay manalangin. Dakila't papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat mahal na Panginoon sa dakilang pribileyo na pinagkaloob muli sa amin. Binigyan mo kami ng pagkakataon at kalayaan na sama-sama ka namin purihin, sama-sama ka naming sambahin at paglingkuran sa araw nito, mahal na Panginoon. Salamat po sa pagtanggap mo ng aming paglilingkod. Salamat sa pagtanggap mo ng aming mga pagpupuri, malapang nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, mahal na Panginoon. At minsan pa, O Diyos, sa aming pakikinig ng mga salita, nagbibigay sa amin ng kalakasan, pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa, malapang patuloy mo kaming bigyan, mahal na Panginoon, ng pangunawa. Palakasin mo kami sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, ng iyong mga salita, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita mo, dakilang Diyos. Kayo po magbigay, mahal na Panginoon, ng pangunawa sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, at aming sinasaway. Lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa malakas na palakpak, mamaya na mahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon, inihanda po natin ang ating pambungad na talata dito sa Colossians chapter 3 verse 12 hanggang 17. Ako po ay nagpapaabot din po ng pagbati, mga minamahal, sa lahat ng ating mga minamahal na manggagawa, sa ating mga minamahal na mga preachers, beloved choir members, instrumentalist, sa lahat po ng mga minamahal natin mga kapatiran sa dakong ito. At maging sa mga minamahal natin, mga webcast viewers, mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng ating bansa at sa labas ng ating bansa, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, magandang umaga sa inyo dyan, mga minamahal, o magandang gabi sa inyo. At gayon din, mga minamahal, nagpapaabot po tayo ng dobling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, our beloved pastor. Gayon din sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, ang pinakamataas na pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Isa pang palakpak muna, mga minamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos, kindly buksan po natin ang ating pambungad na talata. Sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 12 hanggang 17. Magbihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos, ng mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin ng kagandahang loob ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na di ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y magturuan at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. 17. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Amen. 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 Everybody say, praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamahal pang minamahal, ang ating paksa ay pamagatan po nating who are we? Who are we? Sino tayo, mga minamahal? Ang isang tao, mga minamahal, makikilala mo siya sa pamagitan ng kanyang identification card. Makikilala mo ang isang tao, mga minamahal, kapag siya nakasuot ng ID.
At malalaman mo kung sino siya at ano siya sa pamagitan ng kanyang uniforme. Kahit hindi mo alam kung ano siya, maminamahal, basta siya ay naka-uniforme, makikilala mo, maminamahal, kung ano siya. At makikilala mo siya kung sino siya sa pamagitan ng kanyang ID, ng kanyang identification card. Pero sa atin, mga minamahal, tayong mga mananampalataya, tayong mga anak ng Diyos, makikilala tayo, mga minamahal, sa pamagitan ng ating kilos, sa pamagitan ng ating mga salita, at sa pamagitan ng ating mga ugali. Amen? Kaya mayroon talata sa banal na kasulatan, sabi ng Biblia, mga minamahal, by their fruits, ye shall know them. By their fruits, ye shall know them. At ang sabi ng Mateo 7, talatang 19, maminamahal, sabi diyan, at ang punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay puputulin at igagatong sa apoy. Ang sabi ng verse 20, Mateo 7:20, by their fruits they shall know them. At sa pamagitan ng kanilang mga bunga ay makikilala nyo sila. Amen. Kaya sa mga talata na nabasa natin, mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, we have a unique title. Mayroon tayo, mga minamahal, napakagandang mga katawagan ng Diyos sa atin. A unique title. Hindi lamang tayo kinikilala ng tao, mga minamahal, hindi lamang ang tao ang tumatawag sa atin ng ganitong katawagan, kundi sabi ng Biblia, ang ating dakilang Diyos, ang ating Diyos na pinaglilingkuran. We have a unique title. Diyos ang tumawag sa atin ng ganitong katawagan. Sa mga talatang nabasa natin, Colossians 3:12 hanggang 15 dyan, sabi, tayo'y tinawag ng mga hinirang ng Diyos. Elect of God, a chosen people of God. Tinawag niya tayo sa mga talatang yan, holy. Binanggit niyo yung katagang banal. Tawag sa atin ng Diyos ay banal. Amen? Siya mismo ang tumatawag sa atin na tayo'y banal. At siya mismo ang tumatawag sa atin na tayo ay minamahal ng Diyos. Beloved of God. We have a unique title. Sabi pa ng 1 Peter chapter 2 verse 9, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Yan ang mga unique title natin, mga minamahal, tinawag tayo. Hindi tao ang tumatawag sa atin ng ganyang katawagan, ang ating mismong dakilang Diyos. Amen? Tinawag pa tayong tagapagmana. Sabi na Romans 8:17, mga minamahal, tayo tinawag na tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Amen? Sabi mula sa kadiliman, tayo tinawag ng Diyos, mga minamahal, mula sa kadiliman upang dalhin sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Tayo'y tinawag ng Diyos bilang bansang banal, a royal priesthood. At sabi, tayo'y mga dugong bugaw. Tayo'y mga pari, mga saserdote ng kaharian ng Diyos, a royal priesthood, a holy nation, banal na bayan, bansang pag-aari ng Diyos, a peculiar people. Kaya maminamahal, isip-isipin natin, hindi tayo karaniwang tao. Amen? Hindi tayo karaniwang tao, mga minamahal. Tayo po ay tagapagmana ng Diyos. Tayo po ay hinirang ng Diyos. We are a chosen people of God. Sinabi ng Ephesians chapter 1 verse 4, before the foundation of the world, I have chosen you. Before the foundation of the world. Wala pa ang mundo, mga minamahal, ganun karunong ang Diyos, ganun katalino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Wala pa ang mundo, hindi pa itinatadag ang mundo, mga minamahal, nakaplano na sa isip niya, mga minamahal, ang gagawin niya sa mundo. Nakaplano na sa isip niya kung sino, mga minamahal, ang mananahan sa mundo.
Sino, mga minamahal, ang titira sa mundong gagawin niya? At nakaplano na sa isip niya, mga minamahal, kung sino ang pipiliin niya doon sa maraming tao sa mundo. Before the foundation of the world, pinili na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi kaya nga, isa sa katawagan sa atin, mga minamahal, a chosen people of God. Elect of God. Pinili ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga, huwag nating sayangin, mga minamahal, huwag nating itapon ang ating pagkatao na yan. Hindi tayo karaniwang tao, mga minamahal ko. Amen. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, as a children of God, we have some personal obligation. Meron tayong mga pananagutan, meron tayong obligation bilang mga Kristiyano, mga minamahal. Sinabi ng Philippians 1:27 na ang ating pamumuhay lamang ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Bilang tayo'y mga hinirang ng Diyos, bilang tayo'y pinili ng Diyos, bilang tayo'y mga minamahal ng Diyos, bilang tayo'y mga tagapagmana ng Diyos, mga minamahal ko, sinabi ng banal na kasulatan, ang ating pamumuhay lamang ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Ano ibig sabihin niyan, mga minamahal, ang ating pamumuhay lamang ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo? Dapat ang pamumuhay natin, mga minamahal, ay naayon sa salita ng Diyos. Naayon sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong lilihis. Nandito ang description natin sa banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya natin pinakikinggan ang salita ng mahal na Panginoon para matuto tayong mamuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, as a Christian, meron tayong pananagutan, sabi ng Biblia, as a Christian of God, as a children of God, we have some personal obligation. Unang-una, mga minamahal, sa ating conduct of living. Sa ating pamumuhay, mga minamahal, sinabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 19. Sinabi diyan, nakikilala ng mahal na Panginoon ang sa Kanya. Kilala niya tayo, mga minamahal, malayo ka pa lang, kilala ka niya. Nakikilala ng mahal na Panginoon ang sa Kanya ay lumayo sa bawat kasalanan ang sumasambitla sa pangalan ng mahal na Panginoon. Lumayo tayo sa kasalanan. Yan po yung ating conduct living. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito sa 1 Corinthians 5:11 at dito sa 2 Peter chapter 3 verse 12 up to 14, basahin natin mga talata. Mga minamahal, ito po yung dapat nating maging ugali. Yung tinatawag na conduct living, sabi ng banal na kasulatan, basahin po natin. Dito po sa 1 Corinto, chapter 5, verse 11, dapat sinusulatan ko nga kayo, na huwag kayong makisama sa kaninumang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig, sa gayo wag man lamang kayong makisalo. Amen. 2 Peter. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 12 hanggang 14. Na ating inihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagdiningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kaniyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. 14. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan na sa paningin niya. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal, ang tinatawag na Christian obligation. Mayroon tayong obligation, mga minamahal, una-una sa ating tinatawag na conduct living. Makikilala tayo, mga minamahal, sa pamagitan ng ating ugali, sa ating pamumuhay,
At sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15, be ye holy in all manner of conversation. Maging banal tayo sa lahat ng uri ng pamumuhay, sa pananalita, sa pag-uugali, sa pagkilos, sa pamumuhay, sa pananamit, sa lahat ng uri ng pamumuhay, maminamahal, meron tayong tinatawag na Christian obligation, yung conduct living. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, na habang tayo nagsisipagintay sa bagay na ito, sa bagong langit at bagong lupa na pagsikapan nyo, na masumpungan tayo sa kapayapaan. Masumpungan tayong walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Dapat mamuhay tayo sa kapayapaan, sabi ng Biblia, na tayo ay mamuhay ng walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Yan isa sa mga obligasyon natin, conduct living. Ang bawat mananampalataya, sabi ng Biblia, dapat lumayo sa lahat ng uri ng kasamaan, lahat ng anyo ng masama. Lumayo tayo sa lahat ng anyo ng kasamaan, sabi ng Biblia. At sabi na kayo ay mga bihis. Sabi nabasa natin kanina sa Colossians chapter 3. Kung sisimulan natin yung 13, maminamahal, inisa-isa maminamahal kung paano tayo dapat mamuhay. Sabi na tayo'y mga bihis. Unang-una, sabi ng Biblia, ng kindness. Magari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na tinawag naman kayo at kayo maging mapagpasalamat. Sabi ng verse 13, magtiis kayo sa isa't isa, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino mang may sumbong laban sa inyo, laban sa kanino man, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din ang gawin nyo. Sabi ng Colossians 3:12, mangagbihis kayo ng gaya ng hinirang ng Diyos, na mga banal, may pusong mahabagin, ng kagandang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapainuhod. Yan ang mga dapat nating ipamuhay. Sabi, kindness, meekness. Magkaroon tayo ng maamong pag-iisip, sabi, harmless, humble of mind, long-suffering, forbearing one another, nagdadalahan ng pasanin sa isa't isa. Hindi nagsisiraan, hindi nagbabangayan, maminamahal. Sabi, forbearing one another, nagdadalahan ng pasanin sa isa't isa. Pag nabibigatan ng iba, tutulungan niya. Forgiving one another, magpatawaran sa isa't isa. And the peace of God rule in our heart. Nasa ating puso, sabi ng verse 15, nasa ating puso ay maghari ang kapayapaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At ang higit sa lahat, the word of Christ dwells in us richly. Sabi ng verse 16, Colossians 3:16. Sabi, and the word of God and the word of Christ dwells in us richly. Na ang salita ng ating mahal na Panginoong Kristo ay manahan sa atin ng sagana. Pag tayo po ay sagana sa salita ng Diyos, maminamahal, alam natin kung paano tayo mamumuhay. Paano tayo magsasalita. Paano tayo kikilos? Paano tayo mamumuhay bilang mananampalataya? Pag ang ating isip, ang ating puso, mga minamahal, ay punong-puno ng salita ng Diyos. Amen? Ay sinabi ng Biblia na dapat mananahan sa ating mga puso ng sagana. Sagana, dapat puspos tayo ng salita ng Diyos. Hindi lang natin basta pinakikinggan ang salita ng Diyos. Hindi lamang natin ito mga minamahal, minememorize, kundi sabi ng banal na kasulatan, inilalagak natin sa ating mga puso. Sabi ng Hebrews chapter 8 verse 10, itinatanim natin sa ating isip. Itinatanim
itinatanim natin sa ating mga puso. Iniingatan natin ng buong puso sa ating mga puso at sa ating isip ang bawat salita ng Diyos. Para sabi, manahan sa ating sagana ang salita ng mahal na Panginoong Kristo. Dahil sabi ng Biblia, maminamahal, my people destroy for lack of knowledge. Pag hindi ka puspos ng salita ng Diyos, hindi mo alam paano ka mamuhay bilang Kristiyano. Namumuhay ng mangmang, kaya sa Bible, ang mangmang maminamahal ay itinuturing na makasalanan kasi walang alam sa Word of God. Hindi niya alam ang tama't mali kasi sapagkat wala siyang alam sa Word of God. Siya ay ignorante sa salita ng Diyos. Kaya sa Biblia, ikinukumpara ng Diyos ang matuwid sa mga taong puspos ng salita ng Diyos. At ikinukumpara ng ating mahal na Panginoon ang mangmang sa mga taong hindi iniingatan ang salita ng Diyos. Ignorante sa salita ng Diyos, walang natatandaan. Walang natanim sa isip, walang natanim sa puso na salita ng Diyos. Inilalarawan sila ng Diyos sa Biblia ay mangmang. Amen. Ang sinabi ng banal na kasulatan, ganitong malapit na ang panahon, sabi na tayo, mga minamahal, sabi ang panahon ay masama. Kaya huwag tayong magpakamangmang, kundi unawain natin kung ano ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Meron tayong kanda of living, kailangan nating mamuhay, maminamahal ng, sabi ng Biblia, may mabuting kalooban, kindness, meekness, humble of mind, long-suffering, meron kang pagtitiis, meron kang pagpapahinuhod, meron kang pasanin sa iba, forgiving one another, meron kang magpatawad, may kapayapaan kang galing sa Diyos na nagari sa iyong puso, at higit sa lahat, ang salita ng Diyos ay nananahan ng sagana. Hindi yung papasukin sa kabilang tenga, palabasin mo sa kabilang tenga. Pag tinanong ka, anong paksa natin ngayon? Ewan ko. Nakalimutan ko na. Hindi ganun, mga minamahal. Sabi rito, basahin po natin yung Deuteronomy chapter 11, verse 18, tsaka dito sa Hebrews chapter 8, verse 10, itinatanim yan sa isip, itinatanim sa puso, inilalagak, mag-imbest tayo ng salita ng Diyos. Imbakin natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Dahil darating ang araw, hindi na natin ma-enjoy ang ganitong kalayaan na malaya mong mapakinggan ang salita ng Diyos. Malaya mong mabasa ang salita ng Diyos. Malaya mo, maminamahal, na makarinig. Malaya kang makarinig ng salita ng Diyos. Balang araw, sasabihin ko sa inyo, mga minamahal, magkakaroon ng tinatawag na spiritual famine, yung kagutom sa salita ng Diyos. Nakasulat na yan sa Biblia. Nasa Amos 8:11 hanggang 12. Darating ang araw, magkakaroon ng kagutom. Hindi sa kagutuman ng tinapay at hindi pagkauaw ng tubig, kundi sa pagkarinig ng salita ng Diyos. Kaya habang may pagkakataon ngayon, maminamahal, sabi ng Biblia, the word of Christ dwells in us richly. Manahan sa ating sagana ang mga salita ng Diyos. Pag ikaw ay puspos ng salita ng Diyos, puspos ka ng Espiritu ng Diyos, kailanman, mga minamahal, hindi ka magkakamali. Kailanman, maminamahal, hindi ka manlalamig, hindi ka madadaya ng diablo, at higit sa lahat, hindi ka magkakasala. Sabi rito, basahin po natin ng Deuteronomy 11, verse 18 at Hebrews 8, verse 10. Dito po sa Deuteronomy chapter 11 verse 18, kaya't inyong ilagak itong aking mga salita sa inyong puso at sa inyong kaluluwa at inyong itatali na pinakatanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Amen. Hebreo Kapitulo 8, versikulo 10. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel.
Pagkatapos sa mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Amen. Amen. Ito yung covenant ng mahal na Panginoon sa atin. Kung ilalagak natin ang kanyang mga banal na salita sa ating mga puso, itatanim natin sa ating mga isip, mga minamahal, sabi, ang covenant ng Diyos, magiging bayan kanya at magiging anak kanya. Amen? Yun ang covenant ng Diyos sa atin. At ang covenant naman natin sa kanya, ilagak mo ang salita niya sa isip mo. Itanim mo sa isip mo. Huwag yung easy to get, tapos easy to forget. Huwag yung katulad ka lang ng nakikinig ng drama sa radyo. Huwag yung parang nagbabasa ka lang ng comics, pwede mong kalimutan. Dapat tuwing makikinig ka ng salita ng Diyos, tuwing magbabasa ka ng salita ng Diyos, meron kang dapat itinatanim sa isip. Dapat inuukit sa puso, mga minamahal, para ang salita ng Diyos ay manahang sagana sa atin ng mga anak ng Diyos. At kapag ang salita ng Diyos ay nanahan sa isip, sa puso natin, lahat ng gagawin mo, sabi ng Biblia, ano man ang inyong ginagawa, sa salita at sa gawa, ay magagawa nyo sa kalwatian ng mahal na Panginoon. Sabi ng Colossians 3:17. Lahat ng gagawin mo sa salita, sa pagkain, sa pag-inom, lahat ng gagawin mo ay gagawin mo para sa kalwatian ng mahal na Panginoon kasi puspos ka ng salita ng Diyos. Wala kang gagawin, wala kang sasabihin ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Lahat ng gagawin mo ay para sa kalwatian ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Yan yung ating conduct of living. Amen? At bilang anak ng Diyos, sabi ng Biblia, maminamahal, meron din po tayong conduct of worship. Kapag tayo nasa bahay ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, ingatan mo ang iyong paa. Kapag ikaw ay nasa bahay ng mahal na Panginoon. Amen? Dapat kung maaari, maminamahal, tayo po'y nasa gawain na tatayo lang tayo, maminamahal, yung tinatawag na necessary, yung necessity. Pupunta lang ng CR, iinom, o kaya kung may nararamdaman tayong medyo kailangan natin, hindi tayo gaanong komportable sa kalagayan natin, kailangan nating uminom, kailangan natin pumunta ng CR. Pero pagkatapos niyan, dapat concentrate ka na. Amen? Sabi ng Ecclesiastes 5:1, ingatan mo ang iyong paa kapag ikaw ay nasa bahay na ng mahal na Panginoon. Huwag tayong kwentuhan ng kwentuhan kasi lahat yan, mga minamahal, binabantayan ng mahal na Panginoon. Yan yung ating conduct of worship. Dapat meron tayong conduct of worship. Kanina, conduct of living. Ngayon, conduct of worship. Sabi ng Hebrews chapter 12, verse 28, na tayo, sabi, whereby we may serve God with reverence and godly fear. Pagkatapos nating tumanggap ng kahariang hindi natitinag, hindi nagagalaw, sabi, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Maglingkod tayo sa Diyos, mga minamahal, sabi ng Biblia na mayroong respeto. Mayroong paggalang. Sabi, we may serve God acceptably with reverence. Buong paggalang mong pakikinggan ang salita ng Diyos, gaya ng nakasulat sa Nehemiah Kapitulo 8, talatang 3 hanggang 5. Ang mga Kristiyano doon, maminamahal, nagsimula ng madaling araw hanggang tanghaling tapat, silang lahat ay nakatayo. Silang lahat ay nakataas ng kamay habang sila'y nakayuko at nagsasabing, Amen, Amen, siya nawa, purihin ang Panginoon. Ganon sila magbigay ng reverence sa pakikinig. Sabi, that we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Iwasan natin muna yung kwentuhan.
Ang gawain, maminamahal, may oras lang, pero ang kwentuhan, pwede kayo magkwentuhan ng limitless. Pwede kayo mag-usap ng walang katapusan pagkatapos ng pagsamba. Gusto mo, wag na kayong maghiwalay. Kung dito mo idaraos, dito nyo gawin ang pag-uusap, sinasayang lang natin yung oras natin. Hindi natin nasusunod yung the conduct of worship, ang malinis na pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito sa verse 16, napakinggan natin, Colossians 3:16, through spiritual song, psalms, hymns, singing with grace, with all your heart and your soul. Sabi, maminamahal, tayo ay makapaghandog sa ating pinakamamahal na Panginoon ng isang tapat na pagsamba. Let the word of Christ dwells in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another, with psalms and hymns and spiritual song, singing with grace in your heart to the Lord. Pag nasa gawain ka ng Panginoon, maminamahal, gusto mong makapaglingkod ka sa Diyos ng kalugod-lugod na buong paggalang at may takot, dapat, mga minamahal, ikaw ay nandun sa gawain para lang umawit. Amen? Para magpuri, magandog ng mga spiritual song, singing with grace, at pakinggan ang salita ng Diyos upang ang salita ng Diyos ay manaang sagana sa ating mga puso. Amen? Kasi ang ginagawa natin dito, mga minamahal, naghahandog po tayo ng sacrifice of praise. Sabi ng Hebrews chapter 13 verse 15, bilang a holy nation, a royal priesthood. Tayo po yung mga holy priest. Tayo ngayon, maminamal, a royal priesthood. Mula sa kadiliman, dinala tayo ng Diyos sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan para handugan natin siya ng isang dakilang karangalan. Upang makapaghandog tayo sa kanya ng isang dakilang karangalan, iyon po yung ating pagpupuri. Kaya nga tinawag tayong royal priesthood sapagkat mga hari na tayo pa rin po ang pare. Dahil sa Isaiah 61 verse 6, tinanggal ng Diyos ang mga pare kasi ang mga pare ay mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Inalis na ng Diyos ang pare, sabi ng Hosea 4:6. Dahil hindi mo iningatan ang aking salita, tatanggalin kita bilang saserdote ko. Tinanggal na ang mga pari ngayon, sabi ng 2 Kings 23 verse 5, dahil ang mga pari ay mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Inalis na sila bilang mga pari ko, mga pari ng Diyos. Tayo ngayon ang pinili ng Diyos galing sa kadiliman. Dinala ng Diyos sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan upang maging mga pari. A royal priesthood, a holy nation. Sabi, He made us kings and priests. Hindi lamang tayo mga hari, kundi mga saserdote sa kaharian ng Diyos. Kaya kapag meron tayong pagtitipon, meron tayong banal na gawain, tayo po'y gumaganap bilang mga priest. Tayo ang nagbibigay ng handog sa Diyos, maminamal, para mapaluguran natin siya. Sabi rito sa Hebrews 13 verse 15, sabi rito, let us offer the sacrifice of praise of God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Basahin natin. Dito po sa Hebreo, chapter 13, verse 15, sa pamamagitan niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpapuri sa Diyos. Sa pangkatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Amen. Amen. Yan po, kaya nga mga minamahal, kapag tayo po'y nasa sambahan, you are ministering as a priest. Naglilingkod ka bilang pare. Hindi katulad sa ating kinagis ng reliyon, magsisimba tayo bilang ordinaryong tao. At ang mga saserdote na mapagsamba sa Diyos-Diyosan ang naglilingkod sa atin. Hindi natin alam kung ano ang pinagagawa sa atin. Dati mga
Spanish words sa mga salita. Mga Italiano, hindi natin alam. Secularum, secularum, tsokolating maitom. Sabihin natin, amen. Hindi naman natin alam. Amen tayo ng amen. Hindi natin alam. Ginigilitan na tayo sa leeg. Bakit? Kasi hindi natin alam ang tamang pagpupuri, paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero ngayon, mga Kristiyano na tayo, nalaman natin ngayon, we are a chosen generation, a royal priesthood. Kapag may pagsamba tayo, maminamahal, ikaw ay naglilingkod as a priest. He made us kings and priests. Sa karya ni Kristo, tayo magiging hari niya. Pero habang tayo narito sa lupa, sumasamba sa mahal na Panginoon, we ministering as a priest. Dapat wag kung ano-anong ginagawa mo. Meron ba namang pare na kapag nandun sa dambana ng Diyos, nagawa pang makipagkwentuhan? Nagawa pang makipagmarites? Pag ang pare nandun na sa dambana, wala na yan. Kaya yung mga pare noong panahon ni Moses, yung kanilang mga damit ang hahaba, yung sutana nila. Tapos yung laylayan ng kalang mga sutana, meron niya mga bells, yung maliliit na bells. Nakita niyo yung bells na ginagawa yung sa sorbetero? Yung maliliit, ganito kaliliit, nakapaligid yan sa laylayan ng sutana ng priest, pati dito sa damit. Kasi pag nagkamali ang priest, nakagawa ng kasalanan sa loob ng dambana, yung tinatawag na holy place, pag hindi na narinig yung tinatawag na bells, hindi na naririnig yung kalembang ng laylayan ng sutana ng pare, ibig sabihin pinatay ng Diyos yung pare kasi siya'y makasalanan. Hindi siya karapat-dapat. Kaya hihilahin nila, nakatali yung baywang ng priest. Tapos pag hindi na naririnig yung bells, ibig sabihin pinatay siya ng Diyos. Hihilahin nila, bangkay na. Pero habang naririnig lang yung bells, kumikilos pa yung pare, ibig sabihin buhay pa yun. Habang siya naghahandog sa Diyos, habang siya naghahain sa Diyos para sa kasalanan ng buong bayan ng Israel, gumagalaw, naririnig pa nila yung bells. Ang hindi lang makakarinig ng bells, yung natutulog. Amen? Biro mo, pari ka, nandun ka sa dambana ng Diyos. Pag hindi na tumunog yung bells mo, naku, bakit ano na nangyari dun sa pari na yon? Akala nila patay na pagila, yung pala nakatulog lang. Kaya kapag tayo gumaganap sa ating mga tungkulin, isipin nyo mga minamahal, we serve as a priest. Amen? Sabi ng Biblia, tayo ngayon ay saserdote ng Diyos. Isaiah 61 verse 6. Kaya tinawag tayong a royal priesthood. Tinawag tayong makaharing saserdote. Sabi ng Revelation 5 verse 10, He made us kings and priests. Sa langit, gagawin tayong hari ng Diyos. At habang nandito tayo sa lupa, we ministering as a priest. Naglilingkod tayo as a priest. Kaya wag kung ano-ano ang ginagawa mo. Hindi ka narito para matulog. You are ministering as a priest. Basahin natin ang Isaiah 61 verse 6. Sa aklat ni Isaias, Kapitulo 61, talatang 6. Ngunit kayo'y tatawagin mga saserdote ng Panginoon. Tatawagin kayo ng mga tao, ng mga tagapangasiwa ng ating Diyos. Kayo'y magsikain ng kayamanan ng mga bansa, at sa kanilang kaliwalatian ay magmamapuri kayo. Amen. 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 Kaya, who are we? Sino tayo, maminamahal? Sino tayo na hindi karapat-dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon? Sinabi ng banal na kasulatan, tayo'y tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. A royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, elect of God, chosen of God, holy, beloved of God. Tinawag tayong minamahal ng Diyos. Kaya nga,
alalahanin mo palagi kung sino ka. Amen? Yung lang maging anak ka ng congressman, kailangan ingatan mo yung bawat kilos mo kasi mapupulaan si congressman. Pag ikaw ay anak ng congressman, ang ginawa mo maminamahal ay pang-aabuso, pang-aapi. Hindi ka naging magandang huwaran, maminamahal, hindi ka naging law-abiding citizen. Sunod na eleksyon, talo yung tatay mo. Bakit? Sinira mo. Sinira mo ang kapagkatao niya. Amen? Tayo, hindi lang tayo anak ni congressman. Hindi lang tayo anak ng presidente. Hindi lang tayo anak, maminamahal, ni mayor. Anak tayo ng Diyos. Anak tayo ng hari, ng mga hari. Anak tayo ng makapangyarihang Diyos. Kaya alalahanin palagi natin kung sino tayo. Who are we? Huwag nating sirain, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos sa pamagitan ng karakter natin. Sabi, by their fruits ye shall know them. Biro mo, anak ka ng Diyos, tapos makitang umiinom ka ng alak. Anak ka ng Diyos, nakitang marinig kang nagmumura. Anak ka ng Diyos, nakitang naninigarilyo ka. Amen? Anak ka ng Diyos, nakitang nakikipagtismisan ka dyan. Pag sa gawain, tulog ka, pero pag chismis, namumula na yung mata mo, ayaw mo pang matulog. Nakakahiya. Inilalagay natin sa kahiyan ng ating mahal na Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen! Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito sa uling talata, Philippians 1:27, dapat tayong mga tinawag ng Diyos, tayong mga chosen people of God, tayong mga hari, tayong mga saserdote, ang pamumuhay natin dapat ay umayon sa salita ng Diyos. Umayon sa ebanghelyo ng Diyos. Basahin natin Philippians 1:27. Dito po sa Philippians chapter 1 verse 27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo makita, o wala man sa harap ninyo, o mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo matitibay sa isang espiritu, na kayo magkaisa ng kaluluwa, na nagsisikap sa pananampalataya sa ebanghelyo. Amen. 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 Na ang inyong lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo. Ibig sabihin, hindi sumasalungat sa salita ng Diyos ang buhay natin bilang Kristiyano. Amen? Hindi makikita sa atin, sabi ng Biblia, tandaan natin, ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng langit. Ngayon, tinawag tayo ng Diyos sa kadiliman, sabi ng Biblia, upang itanghal natin. Sabi, tinawag tayo ng ating dakilang Diyos mula sa kadiliman upang, mga minamahal, tayo po'y magbigay ng dakilang karangalan sa ating dakilang Diyos. Amen? Mula sa kadiliman, mga minamahal, dinala niya tayo sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan upang makapagbigay tayo ng karangalan. Yung ibig sabihin, maipagmalaki tayo ng Diyos. Pag nakita ng malapanong gumagawa ka ng kalooban niya, pinamumuhay mo, ang tawag sa iyo, sasabihin sa iyo ng mahal na Panginoon, anak ko yan. I'm proud of him. Ikinagagala ko siya na tawaging anak. Magiging ipagmamalaki ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Napakasarap pakinggan, maminamal, nung pagsabihin sa atin ng malapang noon, anak ko yan. Yan ay masunurin kong anak. Amen? Pero pag hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, sasabihin ng malapang, hindi ko yan kilala. Kung sino yan. Sabi ng Biblia, hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng ating Ama sa langit. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y tumayo, kami naman lumawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Awitin natin ang awiting, why have you chosen me? Praise the Lord. Ating mga asir-asirates, tayo po'y aawit, mami na mahal.
Why have you chosen me? Bakit tayo dumako sa ating mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon? Out of millions, your child to be. You know all the wrongs that I've done. How could you pardon me? Forgive my iniquity. Magpuri tayo mga minamahal. Dito lang natin nabibigyan ng karangalan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa tuwing tayo naghahandog ng mga papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Please, Lord, let me be what you want me to be. Your words I will try to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side. Hallelujah. That my God so great could love his soul is willing and wants me to bless. Purihin ka man ang Panginoon. His grace is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand that I confess. Please, Lord, help me what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. Sa Tagalog. Oh Diyos, bakit ako ang pinili mo bilang anak? Batid mo ang aking
mga minamahal, napakadakila ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinatawad mo, Iniligtas sa krusang ako'y binayaran. Hallelujah! Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buong buhay ko ay alay sa'yo. Hanggang sa langit dumating. Puso ko ay mahal sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Sagana ang biyaya niya. Ng pag-ibig niya ay di ko kayang maaro. Hindi ko kayang maunawaan. Sa bawat araw, magpuri tayo mga minamahal. Hallelujah. Magandang tayo ng mga papuring awitin sa mahal na Panginoon. Napakadakila ng Diyos. Bigyan natin siya ng mataas na pagsamba. Hallelujah. Buong buhay ko ay alay sa'yo. Hanggang sa langit dumating. Sa bawat araw, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buong buhay ko ay alay sa'yo. Hanggang sa langit dumating. Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin.
sa langit dumating hanggang sa langit dumating. Hallelujah! 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 Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakadakila ng Diyos na pinaglilingkuran natin, mga minamahal. Sino tayo na tayo ang isa sa pinili ng malapanan sa bilyon-bilyon ng mga tao sa mundo, mga minamahal. Isa tayo sa kinabagan. Isa tayo sa pinili. Isa tayo, mga minamahal, na maging tagapagmana ng kanyang kaharian sa langit. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, pagkatanggap natin ang kahariang hindi nagagalaw, ay magsipaglingkod tayo, mga minamahal, ng kalugod-lugod na paglilingkod na may dakilang takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Bigyan natin ng respeto, higit sa lahat, mga minamahal, ang pagsamba natin, ang pagpupuri, ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon sa tuwing tayo nasa banal na gawain. Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal, sa ating mga kahilingan, sa ating mga pangailangan. Ano man ang ating mga kahilingan, maminamahal, ito po ang mga gawaing paglilingkod ng mga saserdote, mga minamahal, mga pari ng Diyos. Tayo po ang nananalangin para sa bayan. Ngayon tayo po ang mananalangin, maminamahal. Hallelujah! Sama-sama nating idulog sa ating mahal na Panginoon ang ating mga kahilingan, ang kahilingan ng ating mga mahal sa buhay, ang kahilingan ng ating bansa, maminamahal, maging ang buong mundo. Ipinapanalangin natin upang sila po, maminamahal, ay magkaroon ng kapayapaan. Hallelujah! Katulad ng kapayapaan tinatanggap natin ngayon. Hallelujah! Sa Syria, sa dako po, maminamahal, ng Ukraine, humingi sila ng panalangin sa atin, mga minamahal. Sila po'y maya't-maya binabagabag, maminamahal, ng mga bomba. Binabagabag ng mga putok, ng mga baril. Wala silang kapayapaan doon. Samantalang tayo, napakapayapa natin. Napakamalaya natin maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Gagawin natin sagrado, gawin natin kalugod-lugod sa Diyos ang lahat ng gagawin natin pagsamba. Isang dakilang pribileyo ang kalayaang ibinibigay sa atin ngayon ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sama-sama tayong manalangin naman ang ating mga karamdaman, mga problema. Mga minamahal, isama niyo sa panalangin ng ating mga kababayan, ang ating mga kababayan sa dako po ng Ukraine, mga kapatiran natin doon, mga kapwa mananampalataya, mga minamahal. Sila po ay laging nasa bingit ng kamatayan, nasa panganib, mga minamahal, dahil sa mga digmaang nagaganap doon, mga minamahal. Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal, kasama ng ating minamahal, ginagalang Evangelista Wildes Estrada Almeida. Idulog natin ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangailangan sa mahal na Panginoon. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapanon sa Panginoon panalangin po ng aming minamahal at ginagalang ni Evangelista Wildes Estrada Almeida. Sama-sama po naming idinudulog sa iyo, mahal na Panginoon, ang lahat ng aming mga kahilingan. Idinadalangin po namin ang bansang Ukraine, mahal na Panginoon. Hallelujah, hipuin mo, mahal na Panginoon, ang puso ng presidente ng Russia, mahal na Panginoon, na huwag nang ituloy ang digmaang yun, mahal na Panginoon. Bigyan mo siya ng malambot na puso, mahal na Panginoon. Payapain mo ang lugar na yun, mahal na Panginoon. Bigyan muli ng kalayaan, mahal na Panginoon, ng Ukraine sa pagsamba sa iyo, mahal na Panginoon. Magang iba pa namin mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Ingatan mo lahat ng mga kapatiran namin, mahal na Panginoon, nasa iba't ibang panig ng buong mundo, mahal na Panginoon. Gabay mo, tinghatan sila. Gayun din ang mga kapatiran po namin sa lugar na ito, may mga taglay na karamdaman, may mga problema, ano man ang mga kahilingan, bago kami lumisan sa banal na lugar na ito, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng mga anak mo, malapang kalutasan ka mga problema, alisin mo ang aming mga natitirang kahinaan, pagalingin ang aming mga natitirang karamdaman, dakilang Diyos. Pagpalain mo mga anak mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, bago kami lumisan sa lugar na ito, nakamtan namin ang aming inihiling sa dakilat makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mga minamahal, at lahat ng gawa ng kalaban, demons of lahat ng sakit at karamdaman, demons of infirmities and diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga kahinaan natin, galit, puot, samaan ng loob, inggit,
sabayin natin lahat ng gawa ng kalaban. Hallelujah, pangihina, panlupaypay, alinlangan, pinalalayas namin sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit at karamdaman, mga kahinaan, lumayas kayo sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus, demons of carnality, demons of vain and glory, unbelief and doubts, vices, cast out, problem of solve in Jesus' name. Hallelujah, demons of poverty, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po tumayo, mami na mahal. Sabay-sabay tayong sumigaw habang tayo po tumatalon. Sabi ng Biblia, magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpalang naghihintay sa atin sa langit. Tayo po ay mga tagapagmana ng Diyos. Sapagat ang Ama natin ay ating dakilang Diyos. Mami na mahal, tayo po sama-samang tumalon habang tayo po sumisigaw na malakas. Hallelujah. Praise the Lord bilang appreciation. Mami na mahal, tayo po sumigaw 3 beses habang tumatalon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Para po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Mami na mahal, God bless you po. We love you so much, but there is Jesus loves you more. At bago tayo dumako sa ating mga announcements, sa pamagitan natin, beloved Brother Eddie Jimenez, tayo kukuha ng ating special offering, mami na mahal, para po sa ating pong improvement pa ng ating banal na church, mami na mahal. Ito po ay kusang loob. Kuha tayo mamaya ng special love offering. At bago natin bigay ang ating announcement sa ating beloved Brother Eddie, ibinibigay kong pagkakataon sa ating beloved Brother Albert Barbin sa ating panalangin, sa ating, kung wala ating, praise the Lord. God bless mo, brother. Picture, beloved boy. Hallelujah. Manalangin po tayo mga kinamahal. Opo, dakilang Diyos na makapunin sa lahat sa matalis at mga pangalan po, mahal po Jesus, mahal po noon. Nandito po kami sa bahagi ng pagbigay ng special love offering, mahal po noon. Pagpalain niyo po, patuloy niyo po pagpalain, mahal po noon, ang mga tatapatan nagbibigay, mahal po noon. Hallelujah, pagpalain niyo po, patuloy niyo po pagpalain, mahal po noon, ang mga hanap buhay, pinagkakitaan, mahal po noon, upang patuloy silang magamit, mahal po noon, sa pagbibigay, mahal po noon. Hallelujah. At hallelujah, hallelujah. At yung mga kapatiran na wala pong hanap buhay, mahal pa noon, pagpalaan nyo rin po sila, mahal pa noon, bigyan nyo rin po sila hanap buhay, pagkakitaan, mahal pa noon. At upang susunod na aming pagdalaw, mahal pa noon, sila man ay makapagbigay din, mahal pa noon. Pagpalaan nyo po kami lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Halina't magbigay, the best ang ialay. May ngiti sa labi, awit ng papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong aalihin. Pagpapala ng Diyos ay maangkin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibigay ng siksik, liglig at umapa. Halina't magbigay, the best ang ialay. May ngiti sa labi, awit ng papuri. Tayo'y magtanim ng mayroong aanihin. Pagpapala ng Diyos ay maangkin mong lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibigay ng siksik, liglig at umapa. Babalik sa'yo ang iyong ibigay ng siksik, liglig at umapa. Ng siksik, liglig at umapa. Amen, praise God. God bless po sa ating mga awit at maraming salamat sa ating dakilang Diyos, sa lahat ng ating mga kapatiran na patuloy na nagpapagamit. Hallelujah, praise God, para sa gawain ng ating dakilang Diyos, hallelujah, sa pagpupuno ng mga pangangailangan. Lahat ay magsabi ng praise sa Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po ay naririto na po sa ating mga announcement. Sa lahat po ng ating mga baguhan, mga minamahal, sa lahat ng ating mga kapatiran, patuloy po ang ating pagsasagawa ng banal na gawain sa lugar na ito. 3 araw na gawain sa ating pinakamamahal na Panginoon, tuwing araw ng linggo,
tuwing araw ng Biyernes at tuwing araw ng Miyerkules, mga minamahal. Sa tuwing araw ng Linggo, mga minamahal, tayo po'y nagsasagawa ating general service, mga minamahal. Tayo po'y nagsisimula ng alas 9 ng umaga at tayo po'y natatapos ng alas 2 ng hapon, mga minamahal. At tuwing araw po ng Miyerkules, tayo po'y nagsisimula ng 1:00 ng hapon at natatapos po tayo ng alas 4 ng hapon. At tuwing araw ng Biyernes, ating overnight prayer, mga minamahal, tayo po ay nagsisimula ng alas 9 ng gabi at natatapos po tayo ng alas 4 ng umaga ng Sabado na po, mga minamahal. Patuloy din po, mga minamahal, ang ating radio program, mga minamahal. Hallelujah, praise God, sa ating Facebook page, mga minamahal. Isulat lamang po natin ang JMCIM, Olongapo Outstation, mga minamahal, ating pong mapapanood, mga minamahal, mapapakinggan ang banal na salita ng ating dakilang Diyos. Makakarinig tayo ng iba't ibang uri ng mga patotoo, mga himala ng ginawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ito po tuwing araw ng Lunes hanggang Sabado, mga minamahal, sa ganap na alas 9 ng gabi at hanggang alas 10 po ng gabi, mga minamahal. At patuloy din po yung ating TV program, mga minamahal, sa PTV4, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Tuwing araw lamang po yan ng Sabado, mga minamahal, sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi. Amen, praise God. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal. Right after the service, mga minamahal, meron po tayong lay hands, mga minamahal, sa lahat po ng gustong magpa-lay hands, mga minamahal. Dumito lang po tayo sa harapan, mga minamahal, upang tayo po yung mapaglingkuran ng ating mga manggagawa, mga minamahal. At meron din po tayong counseling, mga minamahal, sa mga may katanungan, may mga problema. Lumapit lang po tayo sa ating preachers area, mga minamahal. Handa po kayong paglingkuran ng ating mga kamanggagawa, mga minamahal, ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos. Meron din po tayong water baptism, mga minamahal. Sa mga baguhan na hindi pa po nababautismohan, magpabautismo po kayo. Kapag ito po ay reglamento para tayo po ay makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Hindi po mabasa yung inyong mga kasuotan sapagkat meron po tayong ginagamit na robe, mga minamahal. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal, at kung wala na pong karagdagan ang ating beloved info, mga minamahal, tayo po ay tumayo na pong lahat, mga minamahal, at tayo po ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise God, sa dakilang tagumpay na kanyang ipinagkaloob sa ating banal na gawain sa araw na ito. Hallelujah, praise God. Ating pong ipinagkakaloob ang ating closing prayer sa ating beloved brother Renato, ating beloved co-worker. Purihin natin dakilang Diyos. Amen. Amen. Lord, beloved brother, preacher, brother Eddie Mendes. Tayo naman magpasalamat sa ng Diyos. O patikilan Diyos, mapagpalaming Ama, Diyos na makapagin sa lahat, sa matamis na makapuring pasos, malapunon. Maraming salamat po sa buong magkapon, sa pagmalapunon, sa pagkilos sa ating kaliitnan, malasaluya, magmula sa mag-MC, mga joyful songs, solemn songs, mga buhay na putulong kapatiran, na magsilbi kalagdagan, nanin palabataya sa mga awiting, beloved children's choir, adult choir, maging youth choir, finance choir, malapunon, hallelujah. Maraming salamat po, malapunon, hallelujah, sa dagong pagbibigay, ito bisusi na pagkapalapunon. Maraming salamat din po, malapunon, hallelujah. Lalo din sa lahat, malapunon, yung banal na salita, doon na mga aral, malapunon. Ito maraming pinakapagkain ng nagugot ng mga kaluang, malapunon. Maraming salamat po, malapunon, hallelujah. At mag-isa yung pagsamadalang pag-iwalay, malapunon, kung paano kung malapunon dinagoy, mga anak mo, sa lugar nito, malapunon, pagpalaylay po kami, hallelujah, pag-ingatan, malapunon, ilay sa kasyat kapabakan, maging mga drive-by mo, malapunon, pag-ingatan niyo po, malapunon. Maraming salamat po, malapunon. Ito po sa matalangin, sa matamis, na makapaginapas in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal. Magbatian po tayong magkamayan. Pagpalain po kayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong